Prevention is better than cure, ika nga nila. Ang kasabihang ito applicable rin sa panahon ng kalamidad at sakuna. Ayon sa PHIVOLCS, maiiwasan naman ang mga pagkamatay at pinsala dala ng lindol kung umpisa pa lamang ay napaghahandaan na ito. Kaya naman panawagan ito ngayon, ipagbawal ang paggamit ng induction furnaces sa paggawa ng bakal dahil nakakaapekto ito sa pagiging matibay ng bakal na ginagamit sa paggawa ng mga gusali. Ang pananaw dyan ng PHIVOLCS, ibabalita ni Crisa Lopez. Madalas tayong paalalahanan ng mga otoridad ukol sa dock cover and hold sa tuwing may lindol. Ngunit ang katanungan, tunay nga ba na nailigtas tayo ng dock cover and hold sa tuwing may trahedya at kalamidad? Ayon sa mga eksperto sa pagnenegosyo at opisyal ng PHIVOLCS, hindi mismo ang lindol ang nakamamatay sa tao, kundi ang pagguho ng mga gusali na hindi nakakayanan ang matinding pagyanig ng lupa na hindi gumamit ng mga dekalidad na bakal at materyales sa estruktura. It's the structures that do. Panawagan ni Ronald Magsaho, Chairman of Southeast Asia Iron and Steel Institute, at Jesus Lim Aranza, Chairman Emeritus ng Federation of the Philippine Industries sa gobyerno. Ipagbawal na ang paggamit ng mga induction furnaces sa paglulusaw ng mga scrap materials para makabuo ng bakal na siya namang ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali. Ilan sa mga bansang binanggit ni Magsaho ang China, Indonesia, Thailand, Singapore at ilan pang bansa sa Southeast Asia ang tuluyan ng ipinagbawal ang paggamit ng induction furnaces. Yung pang-earthquake na rebar are to be manufactured and sold in the country. This higher grade of rebar is unattainable using induction furnace technologies. Unfortunately, the updated standard is yet to be mandated, nor is there any indication on the target date for its implementation. Ngunit ano nga bang ginagawa ng induction furnace? Ito lang naman ang ginagamit para magtunaw ng mga metal. Ito ang madalas gamitin sa mga pabrika ng bakal sa Pilipinas at maging sa paggawa ng kagamitan na pangluto. Ayon kay Aranza, hindi natatanggal ng induction furnace ang impurity ng scrap material dahilan para hindi maging matibay bilang materyales sa pagbuo ng mga gusali ang bakal. And everyone joining us online. Then thank you for inviting PHIVOLCS to discuss the recent magnitude 7.8 earthquake in Mindanao. Paliwanag ni Magsaho, hindi masama sa lahat ng bagay ang paggamit ng induction furnace, ngunit binigyang diin niya na ginagawa nitong malutong ang mga bakal dahilan para hindi nito makayanan o masabayan ang matinding pagyanig ng lupa. Part na yan ng cost ng beach. And well, tingnan natin yan in the positive side. We gain an area, no? Lumawak yung beachfront natin. So, yun nga lang, may Ano po yung ginagawa ng PHIVOLCS to coordinate with other agencies in order to ensure that buildings are following the safety standards? yung building code naman, ang nag-enforce talaga dyan is the LGU. So, kung ano yung requirement ng LGU, for instance, may pumunta sa opisina, nag-iingi ng certification, how far yung construction nila or yung ginagawang project from an active fault, nagbibigay naman kami. Giit ng mga eksperto, ang gobyerno ang una dapat nang humahanap ng solusyon para matiyak na ligtas ang mga materyales na gagamitin sa kabahayan, paaralan, ospital at ilan pang mahalagang gusali. Panawagan ni Aranza, dapat magsilbing wake-up call sa administrasyon ang nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa General Santos City at pagguho ng isang construction site sa Angeles City, Pampanga, kung saan maraming Pilipino ang nasawi dahil sa pagguho ng mga gusali dulot ng kalamidad at trahedya. 7.8 earthquake that struck Mindanao on June 8, 2026 and caused the collapse of buildings and structures in its General Santos City. And all that affected areas should serve as a national wake-up call. So should the tragic collapse at the 9-story building under construction in Angeles City, Pampanga on May 24, 2026. Pahayag ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, nasa responsibilidad ng lokal pamahalaan na tiyakin ang kalidad ng isang gusali dahil sila ang may mandato na ipatupad ang building code at magbigay ng mga building permit. For preparedness, dapat we should follow the minimum engineering standards kapag nagpapagawa tayo ng bahay.
let's not cut corners. Konsulta tayo sa mga civil engineers. Yung iba sa atin na pang magkonsulta na sa forensic experts kesa magkonsulta ng mga engineers. So, June 9, 2026 nang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Sarangani Province na naging dahilan ng pagkamatay ng humigit kumulang 70 katao at 1,300 ang naitalang nasugatan. Habang noong May 24, 2026 gumuho ang 9-story construction site sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng 30 katao. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.